Inireklamo ng isang guro ang pagpapagawa ng bagong gusali ng isang eskwelahan sa Occidental Mindoro kahit hindi naman daw talaga kailangan. Questionable umano ang mahigit 10 milyong pisong pondong ginamit para sa bagong gusali. Yan ang inaksyonan ng Sumbungan ng Bayan. Tatlo ang eskwelahan sa islang ito sa San Jose, Occidental Mindoro. Isa rito ang Ambolong Elementary School Annex Bulwang Primary School. Agosto ng taong 2018 na i-turn over sa eskwelahan ang bago nitong gusali na may 3 classroom. Pero sa patakaran ng Department of Education sa tinatawag na classroom to student ratio, sobra raw ito para sa 16 na estudyante ng eskwelahan. Malayo sa dapat na 35 estudyante sa kada classroom. Dapat sana ay doon sa kabilang sitio na punta, hindi po dito. Kasi doon ang mas maraming nangangailangan na mag-aaral. Pero ayon sa teacher in charge ng eskwelahan, sira na ang kasalukuyan nilang mga gusali dahil sa anay. Dahil nga po napansin nung isa naming PTA officer na meron na po siyang bitak, ayan po, sabi po ay gumawa tayo ng request para po mabigyan ng bagong classroom. Paliwanag ng DepEd Occidental Mindoro. Subject for condemnation na yung 2 classrooms doon. Kaya nga lang nangyari ay na-delay ang construction ng DPWH. Kaya ang ginawa nung dating school head ay ina-repair at in-improve yung dating classroom. Panibagong proseso raw kung ipapakansela ang konstruksyon ng bagong gusali na naaprubahan matapos ang 2 taon. Kung gagamitan na natin ng formula, ng ratio, ay talagang sobra yon. Kaya nga lang, ginawa nung current school head ngayon, ginawa niya ng paraan kung paano mayu-utilize yung classroom. Kasi nakaano na siya, nakatayo na. Kaya no choice kundi gamitin. Pero ayon kay Soriano bilang isang public school teacher, questionable daw ang mahigit 10 milyong pisong pondong ginamit para sa bagong gusali. Nasa mahigit 1 milyong piso lang kasi ang karaniwang halaga ng isang classroom ayon sa DepEd. Makita natin na ang pagpa-priority ng gobyerno ay dapat swak doon sa sinong nangangailangan, kung sinong dapat mabigyan, at saka walang nasasayang. Sinagot ito ng DepEd. Kaya umabot ng ganong kalaki ay island area siya. Magbubuhat yung mga doon sa howling, mayroong by land, tapos by water, tapos again by land ulit papunta doon sa, kaya parang triple handling na yung kanilang binabayaran. Ang solusyon ng DepEd sa problema ng anay sa eskwelahan, panoorin niyo bukas sa pagpapatuloy ng Sumbungan ng Bayan. Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalian o reklamo, ipaalam ninyo sa Sumbungan ng Bayan. Dahil ang inyong mga sumbong, asahan ninyo na mabibigyan ng aksyon. Sa mga tiwali naman dyan, kabatan at mapagsamantala, ito ang tandaan ninyo. Hindi namin kayo tatantanan.